Hi, good day sa inyong lahat. It's me, Ryan. Welcome to Bentong's TV, my very first vlog. At ngayon namin ito, mag-inisbang tayo dahil hindi pa ako nag-aagahan, tanghalian, at merienda. So ngayon, ano bang oras na ngayon? Alas 4:14 ng hapon dito sa Kuwait. So isa pala nga pala akong OFW dito sa Kuwait, sa barista. So ngayong araw na to, samahan nyo ako, magmumukbang tayo. Nandito sa harapan natin ngayon is yung brown rice. So brown rice. Oh my God! Wow! Yung mangga. At meron, bukod sa mangga, syempre hindi mawawala yung Hindi totoo yan. bagoong. Bola lang yan. So may Sira ulo. ito, galing pa ng Pinas yan, binigay sa akin ng tropa. Meron na palang natira na patatas sa rep. So pinirito ko na. Parang modyos na rin ang datingan niya. Meron tayong pritong tulingan. At saka, syempre di mawawala yung gulay para healthy. Ginisang toge. Yan. Oh my God! Samahan niyo ako guys, kakain tayo ngayon, araw na to. So simulan natin sa toge. Kakamayin ko na para panalo. So habang kumakain tayo guys, kwentuhan nga muna tayo pala. I started here, nagsimula ako dito sa Kuwait 2015. Dumating ako dito ng September. So ilang Pasko na ba ako dito? Noong 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, to 23. So mag 2023 na ngayon. So mag 9 years na ako nagpapasko rito sa Kuwait. Masyadong ma-issue to ngayong Kuwait, di ba? Dahil alam niyo naman yung mga pangyayari sa mga nakaraan, lalo na sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa loob ng bahay. So hoping na matanggal na yung restriction. At ang balita ko, pupunta yata yung ating isa sa mga tawag nito, staff o personnel o government official sa Kuwait Ministry para makipag-usap regarding sa ban na inimpose ng Kuwait sa Pilipinas. Ayun lang. Masarap. Masarap itong bagoong. Galing ng Pilipinas ito, may taba ng yobang. Pero hindi ko pwede sasabihin kung ano yung laman niya. Magagalit tayo. Ano lang. May kulang guys. May nakakalimutan ako. Yung drinks. Yung pineapple juice. Ito lang guys. Babalik ako. Wagi na. Saglit lang ako. So, ayan. Parang hindi tayo maumay. Kaya lang tayo guys. So ano nga? Yun nga yung balita. Parang makikipag-usap yata yung ating embahada sa Kuwait government para maayos na, nakapasok na yung mga dapat makapasok at makapagtrabaho ng mga gusto mong trabaho at hindi sa Kuwait.
ng bagoong. Manamis-namis. Try naman natin ngayon yung pritong patatas. Sarap yun. Panalo. Hindi na nilagyan ng asin, saka paminta. Diretso prito na. May lasa na yun. Kayo ba guys? Ano yung mahilig nyong kainin? Lalo na kapag healthy foods. So ito itong kinakain natin. Brown rice, gulay, pritong isda, mangga, bagoong. Doon sa mga may high blood, syempre huwag masyadong bagoong. Hinay-hinay lang. Ayun na nga. So I hope na yung mga gusto magtrabaho dito sa Kuwait makapagtrabaho na para naman sa pamilya nila yon. Ayun nga. So sinisipon ako dahil masarap yung pagkain. Pero iba pa rin talaga pag white rice, no? Mas marami kang makakain kaso bawal sa akin kasi tataas yung blood sugar ko. Kaya kailangan minimal lang. Mangga tayo guys. Bagoong ulit. Sarap eh. Panalo. Tapos gulay. Gulay. Panalo. Masarap kumain ng healthy. Ano bang hilig nyo na gawin sa araw-araw kapag wala kang ginagawa? Ako kasi, aside sa matulog, pag may time, naglalaro akong basketball. Kita nyo naman, our legendary Lakers, Kobe Bryant. Diba? Isa sa mga iniidola ng mga Pilipino basketballista. At congratulations nga pala sa ating Gilas Pilipinas team, no? Kudos to Coach Tim Con. Napakagaling mo. Galing mo mag-coach. Especially to our naturalized player Justin Brownlee, kay Magic Bunot, kay Binalas, ang lupit mo. At yung aking idolo sa Barangay Ginebra din, Scotty Thompson. Lupit mo, Brad. Lakas mo maglaro. Size doesn't matter. Tsaka kay Angelo Kwame, grabe. Isa sa mga naging kinang depensa para hindi makascore sa last 2 minutes ng playing time sa fourth quarter ang China. Kasi kung mapapanood yung last 2 minutes ng play ng China versus Gilas, hirap silang makapag pick and roll. Bakit? Kasi magaling mag-roll sa Angelo Kwame. So kung basketballista ka, naglalaro ka ng basketball, alam mo yung sinasabi ko. 'Di ba? Kasi si Junmar Pajardo medyo maedad na. Nahihirapan siyang habulin. Naunahan siya ng step, nawawala sa kanya yung bantay niya. Pero nung nag-adjust si Coach Tim Con, last 2 minutes, pinasok si Angelo Kwame. Hindi na naka-score ng maayos yung China. At pagdating ng last 1 minute, di ba? Pumukol si Justin Brownlee ng 3 points. Back to back. Nasundot pa, di ba?
nakakuha. Na still after nun, binalik kay Justin Brownlee. Ang ingay ko nun. Grabe. Ang ingay ko nun, ako lang mag-isa rito sa bahay. Kaya nagagalit na nga itong aso ko eh. Oh. Kasama ko rito sa bahay, katabi ko. Sarap kumain guys. Yung bagong isda ka pa. Tapos mangga. Sarap. Tapos isda. Itong tulingan. Kaya best choice talaga. Chot, maraming salamat sa iyo. Nagbigay daan ka. Nakakatuwa, nakaka-proud bilang isang mahilig mag-basketball at isang Pilipino na nabalik natin yung pride natin sa pagiging best in Asia. So I hope na magtutuloy-tuloy yan. At mabigyan din naman yung chance yung mga magagaling nating player kagaya nila AJ Edu, ni Ramos, ni Abando, at kay big thanks nga pala kay Mario Lassiter at saka kay yung idol ko si Japet Aguilar. Nag-retire na sila sa pagiging Gilas player. Actually ang pinakamatagal yata dyan si Japet. Bata-bata pa yan nung time na kasabayan pa nila Chris Chug. Napapanood ko na yan na naglalaro talaga. Bata pa siya noon at siya yung humawak ka sa captain ball ngayon ng Gilas. At ngayon na nag-champion tayo at nag-gold tayo sa Asian Games. It's a big achievement yun para sa kanya. Napakalaking bagay nun. Yan, kasi mahilig ako sa sports guys. Aside sa basketball, mahilig ako manood ng boxing. Hindi lang naman Pacquiao. Dito na yung Manny Pacquiao. Pero panahon pa nila Peñalosa, Espinosa, prime pa nila Mike Tyson. Bata pa ako nun, siguro mga 8 or 9 years old. Kasi yung tatay ko, guys, mahilig manood ng boxing yan. Nung nabubuhay pa si Airpat, sumalangit na yung Airpat ko. Nabubuhay pa yung Airpat ko. Di ba ugali ng mga Pilipino pagka linggo inuman yan sa kapitbahay kung hindi man sa bahay. Yung TV pa nun black and white, o yung kakauso lang ng color TV nun, nililive DP hit pa. Wala pang ano nun, wala pang smart TV nun. 1993, ganyan, grade 3 ako. Napapanood ko pa niya sila, pa-retire na niya siya, no? Sila Julio Cesar Chavez, kasikatan niya ni di ba to? Yung tinalo ni Tarbert, si ano, kalimutan ko pangalan, Roy Jones, yan, si Roy Jones Jr. Kasikatan ni Roy Jones, undefeated pa siya nung time na yun. Kaputukan pa yan nila De La Hoya, nila Hopkins, si Tito Trinidad, yan. Tapos nung time na nagkaroon na ng blow by blow sa Pilipinas. Actually meron ng blow by blow noon. Meron kaming isang nakita na tatay ko, may napanood kami, magaling na boksingero, bata pa siya noon. Kaya to, nasa flyweight division pa lang yata siya noon. Kaya panood lang namin tatay ko lagi yung ka-blow by blow paggabi. Nakita namin yung batang Manny Pacquiao.
Matanda sa akin si Manny Pacquiao ng 4 na taon eh. Ibig sabihin, sabihin natin 17 siya, na nag-debut sa boxing, 14 years old pa lang ako, napapanood ko na siya. Ganon ako ka enthusiast sa boxing. Yan. Actually, dahil nga sa mga ganyan, natuto rin ako mag-boxing. Nang bata lang, soto ng gloves, makikipag-boxing sa mga kabataan. Pag natalo, iiyak. Ganyan ang mga kabataan Pilipino. Mga kabataan Pilipino nung araw. Wala pang cellphone noon. Ang uso nun, brick game. Brick game lang ang uso nun. Napila pa kami nun. Para lang sumunod doon sa maglalaro ng brick game. After ng brick game, ayun na. Nauso na yung PlayStation. May Nintendo na nun eh. Late na lang tong Xbox. Pero nauna talaga PlayStation. Ewan ko kung tama ako correct me if I'm wrong. Pabalik tayo sa boxing. Tapos yung unang pagkatalo ni Pacquiao kay Torre Campo. Yan. Napanood din namin yun. Nananakaw siya. Tapos nag-champion siya, kaunahan na yung champion, yung dumayo siya sa Thailand. Replay pa noon kasi wala pang ano noon. Wala pang pay-per-view. Hindi pa uso yun. Hindi pa uso yung pay-per-view ng araw. Live telecast lang. Yung sa amin, replay pa nga eh. Pinalabas yun sa IBC 13. Yung tinalo niya yung champion ng Thailand, yung na-knockout niya. Talo niya sa puntusan na sa totoo lang. Pero nga dahil sa willingness niya na manalo, tsaka yung mabigat yung kamay ni Pacquiao, malakas sa sumuntok. Kahit sa weight class na yun, nanalo siya. Hanggang sa dinepensa niya yung title niya, nahirapan na siyang mag-maintain ng timbang niya, natalo siya sa Thailand doon kay Battery. Umaksa siya ng timbang. Ano na yun? I think graduate na ako ng high school noon. 17 years old na ako noon. Kasi nag-18 years old ako, nagtrabaho ako sa Cavite. Napanood ko yung unang laban niya kay Antonio Barrera. Ang ingay namin nun. Sa Cavite ako nun, Noveleta yata yun. I think Noveleta. Hindi ko na matanda ko ano yung 2001 or 2002. I think 2002. Kasi kagagraduate ko lang ng high school, 2001 ako graduate eh. So nagtrabaho na ako after that. So, hindi ko ma-recall kung 2001, 2002. Basta yun na yun. Tapos, kumakain na pala ako mangga guys. Tapos nung guys, after yata niya ng laban na nanalo yata siya kay Barrera, kinalaban niya si Marquez. I think Marquez I think. Tabla pero dapat panalo siya dun eh. Alam naman natin yung guys, diba? After niya ng labang kay Marquez, I think nilabanan niya pa si Velasquez eh, bago mag Morales. Yung nanakaut na si Velasquez, wala lang eh. Ang dami na kasing laban na lahat magaganda. Like yung kay Ledwaba, di ba? Naging 2-time world champion siya noon kay Ledwaba. Kay Barrera naging linear siya. Nakuha niya yung belt ni, diba? Telepon ako. Nakuha niya yung belt ni Barrera. Hanggang sa lumaban siya kay Morales. Tapos umakyat siya ng division.
Nakuha niya na muna yung ano, yung nakuha niya muna yung world title kay Marquez nung tinalo niya, 'di ba? Yung Pacquiao Marquez 2, unfinished business. Tapos move up weight siya sa lightweight. I think nagtatrabaho yata ako nun sa ano, Ace Hardware, Alabang Town Center. Yun ang natatandaan ko. Nag-rematch muna si ano eh. Nag-rematch muna si Barrera at si Pacquiao bago siya umakyat ng weight class. I think nag-rematch muna si Marquez, si Barrera at si Pacquiao. After ng Barrera Pacquiao, nilabanan niya ngayon si Marquez. After niya matalo si Marquez, nag-move up siya ng weight class sa lightweight. Yun na si David Diaz, tinalo niya. Nasa lightweight na siya noon. After noon, nag-dream match. De La Hoya versus Manny Pacquiao. De La Hoya versus Manny Pacquiao. Tinalo niya. After nun, after niya yatang talunin yun. Ito guys, ayaw lang to sa memory ko Hindi ko to na-research or hindi ko to ginugel o ni YouTube. Ito yung ayon sa pagkakatanda ko lang. Wala akong research na ginagawa ngayon kasi kumakain lang tayo. After ng De La Hoya, parang nilabanan niya na yata si Hatton. I think Hatton na after that. After Hatton, umakyat na siya ng nakuha niya ng belt. Umakyat siya ng welterweight. After ng welterweight kay ano, di ba? Ano yung labanan niya welterweight? Si Cotto. Nanalo siya. After niya ng move weight for the 7th title niya, Margarito, di ba? After ng kay Margarito, bumalik siya ng welterweight. Kasi nasa light heavyweight siya. Nasa light middleweight siya. Bumaba siya ng welterweight. Hanggang sa tinalo na siya ni Bradley. Controversial. Di ba? Controversial yung pagkatalo niya. Nasa pinaka-peak na siya nun eh. Never pa siya natatalo. I think 2014 yata. Hindi ko na matandaan. Basta. Natalo siya kay Bradley. Na yung 2000, panalo siya doon. Kung i-review nyo man sa interview ni Bradley, sila yung nanalo pero feeling nila sila yung talo, di ba? Ganun nga yun. Kasi nga nadaya siya. Alam niyo naman sa Las Vegas, magigets to ng mga boxing enthusiast. Hindi ako boxing expert, boxing enthusiast ako. Ganun ko lang kalab si Manny Pacquiao. Tsaka yung mga boxing na natin Pilipino like Ash Nietes. Sino yung taga Hawaii? Kalimutan ko na. Si Biloria. Si Casimero. Mga boksingero natin magagaling. Doon naman sa issue ni Pacquiao ngayon, nalalaban siya sa Olympics. Ito hindi lalaban, di pa siya nagka-qualify. May mga rules na susundin, di ba? I think, parang may kumakapasa siya.
Ang qualification, kasi alam ko may age limit. And I think, makapasok siya. At kung makapasok siya, better. Ano naman yung sasabihin ng mga boxing expert? Taba ng yobab, oh. May laman pa. Wow. Ano naman ngayon kung sasabihin ng mga boxing expert yan? Professional si Pacquiao, ito ganyan. As long naman na makapasa si Pacquiao, mag-qualify siya, wala na sila dun. Kasi si Pacquiao naman ang masusunod sa karera niya. Diba? Suportahan ko pa rin siya. Hindi na, matanda na si Pacquiao. Hindi pa siya masaya sa mga narating niya. Ganun siyang klaseng tao eh. Gusto niya maraming marating. Gusto niya maraming achievement. Tsaka guys, napanood niyo ba si Eman? Yung kanyang nasabi niyang anak na sa labas, allegedly. Pero for my opinion, anak na talaga yun. Kitang-kita sa dugo eh. Siyempre, wala namang statement na binitiyawan si Pacquiao na hindi niya anak eh. Well, hindi niya naman dininay eh, ever since. Hindi lang siya nagbibigay ng komento. Gusto na yung tahimik, di ba? Supportahan lang yung bata na yun. Just imagine, at the age of 19 years old, kasi laki ko na siya, 5'10". Tatangkad pa yun. Kasi nung age 19 ako, 5'8 lang ako eh. Eh ngayon, almost 6 na ako, 5'11". So tatangkad pa yun. At yung aso ko, naiinip ka. Say hi to Toyo. Toyo, say hi. Hi Toyo. Ito yung aking aso, Toyo. Isa siyang Japanese Spitz at ang tatay niya is Golden Retriever. Diyan ka muna, nagbablog ako eh. So guys, mahaba-haba na tong usapan natin. Cheers for my first vlog. So sana maging successful. Suportahan nyo yung Bentongs TV. Ako nga pala si Ryan. Cheers for that. Ayan guys, masarap. Yummy. Asim ng pineapple juice.